Naranasan mo na ba ang magkapigsa? Ang hirap kumilos kapag mayroon ka nito, lalo na kung sa singit ito tumubo. Tsak, hindi ka makakalakad ng maayos. Ang pigsa o balls sa Ingles ay parang malalaking tigyawat na namumula o yung iba medyo nangingitim pa nga. Puro na ito sa loob na ang sanhi ay ang bakterya na tinatawag na Staphylococcus aureus. Maaaring lumaki ang pigsa ng hanggang 2 pulgada. Kusa itong puputok at matutuyo kapag kahinog na. Tumutubo ang pigsa sa kahit na anong bahagi ng katawan pero mas madalas sa mukha, sa batok, sa kilikili, sa singit, sa hita at sa puwet. Kung minsan nauuwi sa pigsa ang kagat ng insekto o kung saan mayroong tumutubong buhok. Hindi naman lahat ng tao ay nagkakapigsa pero may mga taong pigsahin. Ang dahilan nito ay mahinang immune system. Mas prone din sa mga pigsa ang mga taong mayroong diabetes o problema sa balat. Wala namang katotohanan na mas madaling magkapigsa ang mga taong pawisin o mainit ang singaw ng katawan. Gumagaling ng kusa ang pigsa pero kinakailangan itong patingnan sa doktor kung nilalagnat na dahil dito. Kung patuloy itong lumalala at sobra na ang kirot, palaki ng palaki at 2 linggo na ay hindi pa rin gumagaling. Kumonsulta na rin po kayo sa doktor kung hindi lamang isa nyo sa katawan o di naman kaya ay paulit-ulit itong tumutubo. Kung may kasama na sa bahay na mayroong pigsa, huwag manghiram ng gamit para hindi magkahawahan. At para makaiwas sa pigsa, ugaliin ng maligo. Gumamit ng mild antibacterial soap. Gamutin at takpan ng malinis na bandage ang sugat kahit maliit lamang ito. Mag-exercise at kumain ng tama para lumakas ang immune system. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.